Tayo po'y tumayo para sa tawag sa pagsamba. Sa ating pagtitipon at paghihiwalay, sa ating paggising at pagtulog, sa ating pagkain, paglalaro at pagtatrabaho, puri sa Diyos. Sa paghuhugas ng ating sasakyan, pagkuskus ng mga pinggan, pagbabanlaw ng dumi ng araw sa ating mga kamay, inaalay namin ang papuri sa Diyos. sa pagdamdam ng dulo ng damo sa ating mga paa, ang hangin sa ating mukha, ng araw sa ating likod, Iniaalay namin ang papuri sa Diyos. halina, sambahin natin ang Diyos na lumikha, tumubos at nagpapanatili sa atin upang mamuhay ang ating papuri sa lahat ng ating ginagawa. Dumarating tayo bilang mga taong inubog ng biyaya upang ialay ang papuri sa Diyos gamit ang ating buong pagkatao, ngayon at sa lahat ng mga ordinaryong sandali ng ating buhay. Amen. Amen. Love divine, oh love sincerely, joy of heaven to earth come down, fixing us up on the day of the faithful mercy's crown. Jesus, the love of compassion, here among the land of heart, fixing us in thy salvation, enter every trembling heart. Breathe thy calming spirit into every troubled breast. Let us fall in thee, let us find thy promised rest. Take away our love of sinning, our forever victory, and of faith as its beginning, set our hearts at liberty. God Almighty to deliver, let us all thy grace receive. Suddenly return and never more thy temples leave. Thee we would be always blessing, serve thee as thy host of love. Pray and praise thee without ceasing, Lord, with thy perfect love. Finish and thy new creation, pure and spotless, let us be. Let us see thy great salvation, perfectly restored in thee. Change from glory to glory, till we verily take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love and praise. Makapangyarihan at maringal na Diyos, pinupuri ka namin sa iyong kalwalhatian at pag-ibig na ipinahayag mo sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Salamat sa bagong buhay na iyong ibinibigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na gumagabay sa amin sa aming paglalakbay. Sa oras na ito ng pagsamba, naway maipahayag namin ang aming pasasalamat at ang aming paghanga sa iyong kabutihan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po sa panalangin ng pagsisisi. O Diyos, dapat kaming lumalapit sa iyo upang humingi ng kapatawaran. Inaamin namin hindi namin nagagawa ang tama. Sa aming salita at gawa. Kami nasakit sa iba at nagkasala sa iyo. Patawarin mo kami sa iyong habag.
Linisin mo ang aming mga puso at ituwid ang aming mga landas. Tulungan mo kaming mamuhay ng may katapatan, sumunod sa iyong kalooban at magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Amen. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, hindi kailanman nabibigo ang ating Diyos na dinggin tayo. Kapag tayo tumatawag, magtiwala sa kapatawaran ng Diyos at sa kanyang pag-ibig na hindi nagkukulang at magpasakop sa kapayapaan, sapagkat inililigtas ng Diyos ang lahat ng kumakanlong sa Kanya. Amen. Bakit ako masaya? Bawat
because He deserves it. Hindi dahil sa magaling tayo, mabuti tayo, banal tayo, but because He is, and He is faithful, ang hindi natin gusto. Sweet
Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 32 verses 22 to 31. Nang gabing iyon, siya'y bumangon at isinama niya ang kanyang 2 asawa, ang kanyang 2 aliping babae, at ang kanyang 11 anak, at tumawid sa tawiran ng Habok. Sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanya ring itinawid ang lahat ng kanyang ari-arian. Naiwang nag-iisa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbukhang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, hinawakan niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob, at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsad, samantalang nakikipagbuno sa kanya. Sinabi niya, "Bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na." At sinabi ni Jacob, "Hindi kita bibitawan, malibang ako ay mabasbasan mo." Sinabi ng lalaki kay Jacob, "Ano ang pangalan mo?" At kanyang sinabi, "Jacob." Sinabi niya, "Ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." Siya'y tinanong ni Jacob, "Hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan." At kanyang sinabi, "Bakit itinatanong mo ang aking pangalan?" At siya'y binasbasan doon. Tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na iyon na Peniel, na sinasabi, "Sapagkat nakita ko ang Diyos sa harapan at naligtas ang aking buhay." Sinikatan siya ng araw nang siya'y dumaraan sa Penuel, at siya'y papilay-pilay dahil sa kanyang hita. Pagbasa sa epistola ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 9, talata 1 hanggang 5. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko, at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan, at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos sa karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila'y nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka, at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 14, 13 hanggang 21, at Kabanata 6, talata 11 hanggang 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagiling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili na kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda." Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa dunghan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao.
Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Dito sa lupa, dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan man naroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan ng una't ngayon man, walang hanggan. Amen, Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabiyayang umaga. Ano po, punong-puno ng pag-asa at kagalakan dahil narito po tayo at kapiling natin ang ating Panginoon sa sama-sama nating pagsamba. Tayo po ay sandaling manalangin. Tunay o Diyos na wala kaming ibang hinihiling na mas sigit pa kaysa sa iyo. Sabi sa kanta, we rather have you than anything in this world. Ikaw ang tunay na kayamanan namin, our treasure. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na muli ay maihayag ang iyong salita. Sabahan mo po kami, gamitin mo po ang iyong abang lingkod na siya maghahatid po ng iyong mensahe. Ang banal na Espiritu po ang siya po naming maranasan sa aming kalagitnaan. Panghawakan mo po o Diyos ang aming mga puso't isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, magandang umaga. Multiply what's in your hand. Yan po ang ating tatalakayin ngayon, ang pamagat ng ating sermon. Isang Wesleyan Methodist Theology of Stewardship, Vocation, and Kingdom Investment. No? Na magmula sa ating Matthew 6:19-21. May itatanong po ako sa inyo. Simpleng katanungan. Ano ang nasa kamay mo ngayon? Taas nga mga kamay ninyo. May mga hawak mo kayo. Tingnan nyo. Maybe you are holding your phone. Ayan. Baka hawak niyo yung mga phone ninyo. Baka minsan hawak naman ninyo yung Bible. O ang iba hawak ang kape. Ang iba hawak ang car keys. Ang iba siguro hawak yung, siyempre, may wedding ring, yan eh. Yan. Or maybe, wala kayong hinahawakan. Pero hindi talaga ako nagtatanong kung ano ang physical na hawak mo. Ang tanong ko, ano ang ipinagkakatiwala ng Diyos sa iyo? Maaring ito ay pera. Maaring ito ay profession. Maaring negosyo o kaalaman, o maaring leadership o impluensya. Pwede rin oras, o kaya network of relationship na ilang taon ninyong binuo. O maari din na mga oportunidad na hindi lahat ng tao ay nabigyan. Maaring isang skill o talento. Para sa iyo, ordinaryo lang, pero sa ibang tao, malaking bagay. So, ang tanong, ano ang ginagawa mo doon sa mga pinanghahawakan mo? What are you doing with it? Kasi minsan, may kaibahan. There is a difference between possessing something and stewarding. Iba yung meron kang pinanghawakan, you possess it. Iba naman yung pinangangasiwa mo ito. We possess things. Oo, marami tayong mga bagay na meron tayo, pinanghawakan. But we also steward gifts. Meron tayong may pinagkatiwala sa atin ng mga regalo na atin dapat ay pinangangasiwaan. And Christianity makes a rather radical claim. Ano ba sinasabi ng Kristyanismo? Ang sinabi, everything we have is received before it is possessed. Uulitin ko po, lahat ng meron tayo na natanggap na natin, ay yan po ay meron ng pag-aari. It is already possessed. Our life is received. Tatanggap natin ang ating mga buhay. Yung mga abilidad natin, ang edukasyon, ang mga opportunity is something we receive. Kahit yung kapasidad natin na kumita, to earn, to build, to create, to live, and influence,
yan po ay tinatanggap natin. Kaya nga, Christian stewardship begins with a theological idea na medyo sometimes hindi komportable sa mga makikinig. Sinasabi, kung ano man yung ating mga natanggap, hindi tayo yung talagang ultimate owners. Hindi tayo talagang nagmamay-ari doon. Tagapangasiwa lamang tayo. We are stewards. Parang hindi maandar yung aking, hindi ba maandar yung aking slides? Okay. Okay. Ano nga pala? Sige. Ang steward ay hindi nagtatanong, ano ang gusto kong gawin dito? Sa aking mga pinangahawakan, ano kaya yung gusto kong gawin dito? Ang pinakamalalim na katanungan dapat, Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa ipinagkatiwala mo sa akin? Sa Matthew 6, Jesus talks about treasure. Sabi niya, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. At sinabi niya, for where your treasure is, there your heart will also be. No? Hindi sinabi ni Jesus, where your heart is, your treasure will follow. Kung nasan daw yung puso mo, susunod yung sinasabi na tinatangi o yung treasure. Ang sinasabi niya, where your treasure is, there your heart will also be. In other words, kung saan tayo palagi ang nag-i-invest, no? Yun yung umuhubog sa ano ang ating minamahal. What we consistently invest in eventually shapes what we love. So, what receives your money? So, ibig sabihin, saan napupunta ang pera mo? Saan napupunta ang oras mo? Saan napupunta yung attention mo? Saan napupunta yung energy? Saan napupunta yung pinakamainam na maaari mong ihandog? Eventually, kung saan mo ini-invest, saan mo nilalagak ang langkad ito, yung puso mo susunod doon. Kaya nga ang stewardship o pangangasiwa, hindi yan isa lamang na financial na issue. Formation issue yan. Hinuhubog tayo sa pangangasiwa ng ating anumang ating natatanggap sa Diyos. Next please. Yan. Money, time, talent, education, influence, business, relationship, opportunity, leadership. The question is not only, what do I have? It is, what am I doing with what God entrusted to me? Ito nga, yung mga bagay na yan. So, next please. May pagkaibang difference no, na ang definition ng stewardship. Yan. Una, sa possession. Pag meron tayo, ano kaya ang gagawin ko sa pagmamay-ari ko? Pag stewardship naman, ikaw ay tagapangasiwa, what does the owner want me to do with it? Siya yung owner. Si Lord, ang owner na lahat ng meron tayo. Tagapangasiwa lamang tayo. Sabi, we are not ultimate owners, but we are trustees. Next, please. So God doesn't ask for what you don't have. Hindi niya tinatanong, anong wala ka? No? Ang God often begins with what is already present. Ano na ba yung meron ka? Not what we wish we had. Hindi yung sana may ganito ako, sana may ganyan. Pero tingnan mo, ano ang meron ako. Stop comparing
Start faithfully using what is already available. Ano ba yung kasalukuyan mong tinatanggap na income? Ano ba ang kasalukuyan na merong panahon ka o oras? Ano ba yung kasalukuyan mong mga skills? Ano ba ang meron kang impluensya sa ngayon? So don't ask only, what could I do if I had more? Huwag mong isipin, pag marami na akong pera, ganito ang gagawin ko, Lord. Pero, ang tinitingnan ni Lord, ano bang meron ka? No? Katulad ng ating binasa kanina sa Mateo, yung pinarami ng Panginoon, yung 5 loaves of bread and 2 fish na meron ang bata. Anong meron kayo dyan? Kasi mga nagugutom na yung mga tao eh. Ito lang po, may bata rito. 5 loaves of bread and 2 fish. Binigay ng bata. Yun na meron siya. At ginamit ng Panginoon. Di ba? What? Sabi nga, sige, ito Lord, ito na. Kahit siguro baon na ng bata yun eh. Pero ibinigay pa niya. No? Kasi, alam niya, ay para sa katiwala lang siya at may gagawin ng Panginoon. So, sa ating mga buhay, kung ano yung meron tayo o nang ginagawa natin, ay pinapakita kung paano natin kinikilala ang Diyos sa ating mga buhay. Yung theology formation natin. Yung budget mo. Kaya, nagbabudgeting ba kayo? O baka walang i-budget. Walang ma-i-budget. Pero kung meron kang ma-i-budget, ano pa ang yung pag-ano mo ng budget mo? Does it reveals about how you think of God? It reveals your theology. Yung kalendaryo mo, sa dami ng mga ginagawa mo mga schedule, nandiyan ba si Lord? Does it reveal how you regard God in your life? Yung mga business decisions mo, yung career mo, does it reveal the way you think of how God should be working in your lives? Kahit yung spending habits natin, yung ating paggagastos, diba? Minsan pag may pera, wow, ang sarap gumastos. Pero it can tell a story of what you believe, what is important to God. So, maybe a budget is not just a financial document. Ito ay, sabihin natin, spiritual document. Again, our budget is not just a financial document, but it is a spiritual document. Kasi, dapat sa makabuluhang mga bagay na pupunta ang lahat ng pinapangasiwa sa atin, lalo na when it comes to finances. And kailangan maging mabuti tayong tagapangasiwa, kaya spiritual document. Next, please. Stewardship begins with ownership. Sabi, everything ultimately belongs to God. Everything is entrusted to us. Pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sanabi sa Psalm 24, the earth is the Lord's and all that is in it. Everything. Kasama tayo, kasama yung pera natin, kasama yung business, yung house, yung career, degree, talent, influence, time, kahit yung ating hininga. Ang language natin minsan, my money, my business, my house, my career, my achievements, my degree. Pero, ang Kristyanismo, ang sinasabi, yes, but who gave you the capacity to have them in the first place? Meron ka nga mga ganitong mga bagay na meron ka. Pero sino ba in the first place ang nagkaloob niyan sa iyo? At doon mag-uumpisa yung pagiging tagapangasiwa natin. I sometimes look at my house, Lord, salamat, ay may bahay ako.
salamat, hindi na ako nag-iisip na magbayad ng upa every month. Merong ako sisulungan sa araw-araw. Sa bagyo, meron din ako sisulungan. Now, you appreciate what you have because it is God-given. Tagapangasiwa ka lang. So, again, the ultimate owner is not us, but it is God. At doon dapat nag-uumpisa na yung tinatanong natin ang Diyos, ano ba ang gusto mong gawin ko sa lahat ng iyong ipinagkakatiwala sa akin? Kaya sabi ganon, let us make an inventory of trust. Parang board of trustees, ano? Mga BOT. Tayo, board of trustee ng Diyos. Kaya kailangan may inventaryo din tayo. No? Ano ba yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos? What has God placed in my hands? Money, profession, education, influence, time, relationship, leadership. At tatanungin natin ng Diyos, Lord, what do you want me to do with this? Ayan. Sa lahat ng mga binigay mo sa aking mga kamay, sa mga financial resources ko, sa edukasyon ko, sa profession ko, sa business, sa relationship ko, sa time, influence, leadership, spiritual gifts. What do you want me to do with all of this? Hindi yung, how much can I get from them? May talino ako, may skills ako, malayong mararating ko. But again, with whatever you have, even the decisions should always come from God. Lord, anong gusto mong gawin mo sa talentong pinagkaloob mo sa akin? Yun ang tanong, how much good can God do through them? Sa mga talentong ipinagkaloob mo sa akin, paano mo magagamit ito sa pamamagitan nito na ako na tagapangasiwa para maging kapakinabang para sa iyong kaharian. Next, please. That is a very Filipino picture of, wag doon na yan. Okay. A very Filipino picture of multiplication. Yon. Maliit yung aking mga fonts. Small plus faithful, consistent, significant. Kahit maliit lang yung meron tayo, no? Pero kung tayo ay tapat sa pangangasiwa nito at consistent sa pangangasiwa, hindi yung on and off, magiging kapaki-pakinabang ang meron tayo. Parang isang sari-sari store. Nag-umpisa sa maliit na kapital. May maliit na kita, parang mga Chinese eh. Kaya mayayaman ang mga Chinese eh. Maliit ang umpisa, kahit maliit ang kita, okay lang. And then reinvest. Nagre-reinvest ka. Yung iba, ang mga karamihan ng mga Pilipino na nasa may negosyo, kumita ng malaki, hindi nila pinaiikot. Dapat niro-roll yung kapital mo. Meron kayo tinatabi, pero meron kang niro-roll, nire-reinvest mo. And then more inventory. Mahari sa sari-sari store. Dati ang sabong pangligo lang yung meron akong tinitinda. Magdadagdag ako ng mga sabon naman na panglababa, panligo. Kaya mga sunrocks. Yung inventaryo tinitingnan mo, paano kaya lalago pa to, dadami. And then, more capacity. You multiply. Hindi lang isang sabon, 10 sabon. Kasi ang daming bumibili ng sabon sa akin. So, multiplication is often ordinary. Small, faithful, repeated. Ganon din po sa atin. Sa anumang maliit na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos, if we are faithful with what is small, no? At nakikita, nire-reinvest natin yung anong meron tayo. Kunwari, natuto akong mag-piano, alam ko na kung ano yung mga nota. Subukan ko kayang mag-gitara naman.
Kasi sa music, pare-pareho si sa piano, pare-pareho si sa gitara. Di ba? You reinvest, you look at things na pwedeng could work in this and work on that. And then, grow the inventory. More inventory. Ay, marami pa pala akong pwedeng gawin. And then you multiply. Ganun po dapat, no? And I know, pag nakita ng Panginoon na you are faithful in whatever small na mga pinagkaloob sa iyo. Sabi nga kung sino pa yung, bakit kaya yung mga Kristiyano, kung sino pa yung yung talagang, yung tapat talaga, binibigyan ng maraming talento, mas lalo pang binibigyan ng maraming task, mas maraming responsibility, kasi naging tapat sa meron na maliit sa umpisa. Pero nakikita, nag-e-expand. Parang prayer yan ni Jabez eh. Lord, increase my boundaries. Tinitingnan mo, itong meron ako, Lord. Increase my boundaries, not for myself, but for you. Para sa iyo, Panginoon. Next, please. Stewardship is multiplication. Balik po ako doon sa, number 2. God doesn't ask for what you don't, God doesn't ask for what you don't have. Multiply what's in your hand. Kung titingnan po natin yung palaging nangyayari sa Bible, ang tinanong si Moses, ni Jesus. Si Moses ba? Si Moses yan. Anong hawak mo, Moses? Tungkod. Anong meron ka, David? Anong meron si David? Bato. Anong tinanong niya sa widow? What do you have? Doon sa, sa byuda. Langis. Konting langis. Ang tinanong niya sa bata, anong meron? 5 loaves and 2 fish. Ganon yung pattern na usually ginagamit ng Panginoon. What is already available? Anong ba meron kayo? Ano bang meron tayo? Hindi yung sana meron akong ganito. O hindi yung sana meron akong katulad nung kapatiran ko, yung aking kapitbahay. Kung anong meron siya. Hindi yung, what would you have if you were richer? Pag mas mayaman na ako, Lord, mas marami na akong maibibigay sa'yo. Hindi yun eh. Anong meron ka? Importante po ito sa atin, no? Kasi, pag tayo ay inihambing natin ang ating mga sarili sa mga iba't ibang mga sa paligid natin, no? Minsan, ito ay nag-stifle o nag-hinder sa ating sa pagiging mabuting tagapangasiwa. Dahil tinitingnan natin ang iba. Tinitingnan natin yung salary ng iba, yung negosyo ng iba, bahay nila, career nila, achievements nila. At sinasabi minsan ng tao, kung meron lang akong katulad nila na meron sila, siguro marami akong magagawa para sa'yo. Eh bakit kinumper yung sarili mo kung anong meron sila? Diba? God asked you to steward yours. Hindi niya sinabi, pangasiwaan mo kung anong meron yung iyong kapitbahay, yung iyong kapwa. Kundi pangasiwaan mo kung anong meron ka. Maaring meron yung maliit lang, okay lang, mag-umpisa ka doon. Hindi mo kailangan maging milyonaryo. Hindi mo kailangan na maraming time pa, Lord, para makapaglikod ako sa iyo. Start with what you have. Maaring sa platform mo, sa social media, let's say, no, minsan ba, sabihin, nag-post ako, ilan lang yung likes ko, minsan walang likes. Nalulungkot ka na. Start with the influence that you have. No? Marami namang platforms. Baka hindi para sa iyo yung pagpo-posting. Okay, pwede naman siguro face-to-face, yung kaibigan mo. Start with your influence. A very Filipino example nga, yung kanina, yung sari-sari store. No?
So in our application, what could I do if I had more? What can I faithfully do with what I already have? Number 3, stewardship is not just giving, it's multiplication. Yan. Pag narinig natin ang stewardship, ang naisip talaga natin minsan, magkano ang ibibigay ko sa church? Mahalagang question yun, no? Pero, maliit lang talaga yung pagkakaalam mo kung ano ba talaga ang stewardship. Ang sinasabi sa ating mga Metodista, ang katanungan dapat, how can everything entrusted to me become an instrument of grace? Sabi dito, stewardship is more than giving to church. It is turning everything entrusted to us into an instrument of grace. Merong Chinese character sa likod. Huwag nyo nang intindihin yung Chinese character dyan. Yan. So, gain all you can, sabi ni Wesley, gain all you can, save all you can, give all you can. Mag-impok ka, gain, kumita ka. Kahit yung talagang kikita ka talaga, then mag-save ka, and then magbigay ka. Yan ang ating Wesleyan na principle. Hindi sinabi ni Wesley na sabing ganun ay money is evil. No? Hindi. Ang sinabi niya, hindi niya sinasabi na success is unspiritual. Pag ikaw ay naging successful, hindi ka na spiritual. Pero ang sinasabi, what does money do to your soul? Pag ikaw may pera na, ano yung nangyayari sa kaluluwa mo? How does it influence your spiritual life? And what can God do through the way you use your money? Paano mo gagamitin yung iyong kaperahan o kayamanan para sa Panginoon? Kaya ang sinasabi ni John Wesley dito, sabi, earn responsibly. Responsible earning. Save wisely and give generously. Use your resources for the flourishing of others. Para ang iba ay umunlad, ma-nurture, ma-develop. Yan yung Wesleyan principle natin. Para sa mga business owner, if you own a business, your business is not merely a machine for generating profit. Isa rin po itong lugar kung saan yung nakikita kung ano kang klaseng Kristiyano. Paano mo ba tinatrato ang iyong mga empleyado? Paano mo ba binabayaran yung mga nagtatrabaho sa iyo? Paano ka nagbabayad ng buwis? Paano ka nakikipag-deal sa tao? How do you treat the person who has less power than you? How do you behave when you know you can get away with something? Ito hindi lang to mga business questions. These are discipleship questions. Kahit sa negosyo, kailangan nakikita pa rin yung ating pagiging Kristiyano. Being good stewards. For the professionals, sa mga professional naman, if you are a doctor, lawyer, engineer, teacher, accountant, architect, IT professional, consultant, at ano-ano pa, ano man yung iyong degree, hindi lang yan daw credential. Yan ay stewardship. Ang iba kasi, yung iba nagmamayabang, oh, titulado ako, oh, nakapag-aral ako. Pero dapat yung expertise mo ay nagagamit bilang paglilingkod sa Diyos. Nakakatuwa nga, nung nagkaroon tayo ng medical, dental, legal mission doon po sa Apay na Mangga, naggamit yung mga profesyon ng ating mga kaanib na ginamit yung pagiging dentist nila, yung pagiging nurse,
pagiging doktor, pagiging attorney. Dapat gano'n, no? And your knowledge can become generosity. Na hindi natin ipinagkakait yung ating kaalaman. Your position can become an opportunity for justice. Kung maaari, ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay empleyado sa gobyerno, ay talagang may justisya. Kung sinabing pipila po kayo, dapat walang yung, ano tawag nito, kung kakilala, o sige, dito ka kumare, dito ka kumpare. Dapat you follow the rules. Your competence can become a blessing. Yung when you say competence, talagang yung pinagbubutihan mo, yung skills mo. Masyado kang competent. Hindi ka nagsisettle na pwede na to. Kundi gusto ko mas higit pa, mas marami pang kaalaman. At gamitin yung mga kaalaman na yan para maging blessing ka sa iba. Sa mga leaders naman, if you are a leader, your authority is not simply a power. It is entrusted influence. Kaya kapag ikaw ay leader na Kristiyano pa, ang tanong, ilan ba yung mga tao na pinangangasiwaan ko? Sino ba yung mga tao na ipinagkatiwala mo sa akin, Panginoon? Paano ko sila mapapabuti yung kanilang mga buhay? Dahil ako, nag-i-invest ako sa kanila. No? If you have people under you, you invest in them for the Lord. May impluensya ka eh. Kaya nga yung iba, pag merong sinasabi na tawag nito, may school ka, let's say, no, private school, you maglalaan ka ng isang oras, parang gamitin mo yung oras na yan para ma-nurture mo at maturuan yung mga bata on spiritual things. You are investing. You are a leader. Kung may mga negosyo, I remember, merong isang patahian, Christian yung may-ari ng patahian, at nag-request siya sa akin, pwede ka bang mag-Bible study sa patahian ko, sa break time nila? Yun ang isang way of investing on the people that you have. Kaya ang daming mga nakatanggap ng mananahi dyan sa patahiang iyon kasi nag-invest yung kanilang amo o yung may-ari ng patahian. Next, please. The goal is not more, but fruitfulness. Hindi yung hinahanap natin yung mas marami, kundi ito ba ay nagbubunga. Kingdom stewardship is different from accumulation. Hindi yung, ang dami sa atin yung mga hindi Kristiyano nag-hoarding. No? Talagang nag-iimpok. Pero nagagamit ba nila sa mga nangangailangan? Sabihin na natin mali-maleta pera. Pero nandun na lang sila sa maleta, nandun lang sila sa bank account, ang daming nagugutom, ang daming napabaha. Di ba? Yung mga ganon. Kaya nga, yung pagiging tagapangasiwa, lalo na sa isang Kristiyano, hindi lang tayo nag-earn, nag-gain, nagsasave. Kundi, ang tanong ay, store up treasure in heaven. Ibig sabihin, ang concern natin, hindi lang doon sa kung anong dami ng ating na pinapangasiwaan, kundi yung quality of our investment. Sa wealth accumulation, dapat meron tayong multiplication. Paano ito mag-multiply? Yan. Fear or generosity? Natatakot ka bang gumastos? Natatakot ka bang magbahagi? Magbigay? Consumption or contribution? Sasabihin mo, ang dami-dami kong stock ng bigas. Madaming mga nagugutom, kailangan ng bigas. Hanggang nabukbok na lang yung bigas mo, hindi mo man lang na-distribute.
para sa karinderya. Sa karinderya, ayan, meron kang mga trabahador. Ayaw mo pakainin. Ay, mamaya ka na kumain pag wala nang bumibili. Pahuhulihin yung mga nagtatrabaho sa karinderya hanggang maulada, hanggang napanis na lang, hindi napakinabangan sa kahihintay ng merong pang bibili. Ego or service? Wealth only or human flourishing? Sabi, success may be less about what you accumulate and more about what good flows through you. Ang tunay na pagiging successful ay hindi yung marami kang possession, kundi paano mo pinadadaloy yung mga blessings mo para ma-bless naman ang iba. Next, please. What does this multiply? Yan. My career, my investment, my business, my lifestyle, my leadership, my time. Paano nyo yan i-multiply? Does it multiply only what I own or also what I can contribute? Again, ang multiplication para sa mga mananampalataya ay ipinapabahagi mo. Hindi yan mag-multiply kung nakatikong ang inyong mga kamay. From God, bibigyan sa'yo, and then let it flow. Maging daluyan tayo ng pagpapala ng Diyos. That is being a good steward. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos ang palaging nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Again, number 5. Next please, slide. Your treasure reveals your theology. What consistently receives our treasure, time, and attention often reveals what has our heart. Napapakita dyan kung ano yung nasa loob ng puso mo. Saan ba? Saan mo dinadala yung kayamanan mo? Yung tinatangkilik mo? Yung oras mo? Yung attention mo? What we do with what we have reveals our worship. Whatever consistently receives our deepest trust can slowly become our functional God. Yan. Maaring we may not bow before them. We may not sing about it. But we organize our lives around it. Let's say sa time. Sa time lang, ang daming mga problema tayo sa time eh. Ang dami nating na-invest sa mga TikTok, sa mga Facebook, sa mga games. And somehow, yun na nagpo-form sa puso mo. I remember, meron akong kinagiliwan na Candy Crush noon. Aba, ang time ko, gusto ko mag-level up ako palagi. Level up, hanggang makarating ng 300, level 300. Gusto ko maging level 400. Aba, nandun na lang yung puso ko. Na-perform na yung yung aking karakter. Doon sa paglalaro ng Candy Crush, sabi ko, Lord, sorry talaga. Masyado ng time, in-invest ko ng time dito sa larong ito. Hanggang lahat na ng mga games, tinanggal ko na sa aking mga cellphone. Because, nandun na napupunta yung heart ko eh. No? Examine your calendar, spending, phone use, business decisions, weekly schedule. What would your life say you value most? The question isn't only, do I have wealth? But does wealth have me? Ibig sabihin, yung aking bang tinatangkilik, no? Yung ba ang nag-aano sa akin, nag-perform sa akin? Saan ko dinadala yung tinatangkilik ko? Napanghahawakan ko ba yung tinatangkilik ko o yung tinatangkilik ko ang mahawak sa buhay ko? It should be God who is holding our lives.
what we have, what we possess, because it's God who is the ultimate owner. Family is good, career is good, financial security is good, success is good. But when a good thing becomes our ultimate thing or goal, it becomes an idol. Idolatry na yan. Kaya pangasiwaan natin ang lahat. So, let us contemplate. Isipin natin, tingnan natin yung kalendaryo natin, bank statement, phone screen, business decisions, weekly schedule. Ano ba ang sinasabi ng mga ito sa pinapahalagahan mo? What do you value most? What would your life demonstrate? Kasi sabi ni Jesus, kung saan ang iyong kayamanan, kung saan mo nilalagak ang iyong kayamanan, doon ang puso mo. Maaring ang stewardship nag-uumpisa sa simpleng maging honest tayo sa ating mga sarili. Sabihin yung katotohanan, ano ba talaga? Ano ba talaga ang pagkangasiwa ko sa lahat ng aking mga pinagkaloob po sa akin, O Diyos? We give from grace, not fear. Importante ito. Give so God will bless you. Yan ang kaisipan ng iba. Magbibigay ako, Lord, para i-bless mo ako. Yung ganyang klaseng transaction, no? Sabi, Lord, I gave 1,000. Sana may role of investment. Hindi po yan Christian stewardship. Katulad lang po yan ng sinasabi na dapat yung spiritual investment banking meron tayo. Our giving begins somewhere else. Nag-uumpisa doon sa biyaya. Ang biyaya nanggagaling muna sa Diyos. Lahat biyaya. Kaya sinasabi, ang response natin ay magbigay. No? God gives first. Creation is a gift. Life is a gift. Christ is a gift. Forgiveness is a gift. Salvation, Holy Spirit. Therefore, our giving should be our response. We don't give to make God love us. We give because God already loves us. We give because salvation cannot be purchased. We give because grace has made us generous. So sabi na, what is in your hand must eventually pass through your hand. Sige po. Tatapusin ko na. Ang Wesleyan holiness, faith that becomes practical. Ang sinasabi, yan, holiness is not merely private spirituality. It becomes visible in how we work, spend, lead, treat people, handle power, serve our neighbors. Stewardship is holiness with a spreadsheet. It is discipleship with a bank account. Wow. Kung tayo, yung mga accountant yan, talagang may mga spreadsheet yan eh. Diba? May balancing pa yan eh. Ano yung balancing? Yung anong pumapasok, anong lumalabas. Balancing. Tayo, kung anong meron tayo, parang spreadsheet yan sa Panginoon. The Lord sees our books. Nakikita niya ng mga libro natin. He sees our bank account. So, are we a good disciple of what we are receiving from God? Again, hindi lang financial. Maraming bagay ang stewardship. Next, please. 3 questions to take home. Una, what has God put in my hand? Pangalawa, what is my hand doing with it? And pangatlo, what could God multiply if I release it? In conclusion, imagine ninyo yung inyong mga kamay na nakaganon. No, ang tawag dito, tikong bang tawag dito?
A close hand can protect, but it cannot give. Mapoprotektahan ka niyan, pero kapag ka niyan, hindi ka makakapagbigay. Ang close hand can possess. Ano ba pwede kong gamitin na I can possess things? Wala akong cellphone din eh. Ito, close hand can possess. Pero hindi siya, pag naka-close ka, hindi mo pwedeng i-release sa ka-close eh. Hindi mo kayang ibigay yan. A close hand can hold tightly, but it cannot receive something new. Meron kang may gusto ka, ito, ayaw kong mawala to sa akin. Meron pa pala mas gustong ibigay sa'yo si Lord na mas maganda pa, mas higit pa doon. Ika lang hindi mo ma-i-release. Sayang naman. Kung pwede mo namang i-release, meron mo naman palang ibibigay sa'yo, mas higit pa. Kaya nga, open enough to receive. Open enough to give. Open enough to risk. Sometimes we have to risk. Sige Lord, bibigay ko to. Parang yung something you treasure, Lord, narito na ako aalis pa ba ako? But you risk kasi meron pang ibibigay sa'yo na mas higit pa. Open enough to serve. Open enough to trust. And maybe that is what Jesus is asking from us. How much? Hindi how much do we have, pero nasaan yung puso mo? Where is your heart? And perhaps the most faithful stewardship prayer isn't, Lord, give me more. But Lord, teach me to faithfully multiply what you have already placed in my hand. Don't wait until you have more. Don't compare what's in your hand with what is in somebody else. Don't underestimate your small beginnings. Instead, receive, release, invest, multiply, and trust God with the results. Because ultimately, what is in our hands is temporary. But what we can do with it for the sake of God's kingdom, that can become eternal treasure. Minsan din natin alam, mayroon na pala tayong iniimpok na hindi masisira, hindi yung kakalawangin. Kaya, tanungin natin ang ating sarili, what could God do through our hands? So, let us pray. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa muli pagpapaalala mo sa amin na lahat po ng meron kami, tinatangkilik, ay hindi para sa amin, para gamitin po, Panginoon, for ourselves. But ultimately, O Lord, we have to ask you, Lord, anong gusto mong ipagawa sa aking mga tinatangkilik na ito? And I know, Lord, di naman masama ang success, hindi masama ang pera, ang possessions. But how do we treasure these possessions? Ito ba ginagamit namin, O Lord, para kami ay mag-impok at mag-invest sa iyong kaharian? And then we know, O Lord, that you will trust us and trust to us more if we are faithful with the small things that you have entrusted us. Salamat po muli, O Diyos, sa iyo ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang tugunan ko ang pangangailangan na aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang dulungawan ng langit at ibigay ko sa inyo ang masaganang pagpapala.
Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Lord, maraming salamat po muli sa iyong kabutihan sa bawat isa. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng mga nag-alay po, Panginoon, hindi lang ang sa pinansyal, kundi ang kanilang mga sarili para gamitin sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, amen. Tayo po sa panalangin, nianyahan po ang iba na nais pong lumapit at lumuhod sa harap o tumayo. Saan po sila ay nakapwesto para po sa kanilang mga panalangin, mga personal. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. O Diyos, Ikaw po ang tunay na nakakakilala sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, because you care for us. Di kami natatakot, O Lord, anuman ang aming mga kinakaharap sa araw-araw. Mapabagyo, O Lord, mapaaraw. Nandun palagi ang iyong proteksyon sa amin. Sometimes, Lord, ay maraming hamon, pero kung kami lang ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, you will help us overcome these struggles. You will empower us so that, Lord, we can surpass whatever challenges or temptations we are faced. Salamat sa wisdom na nanggagaling po, Diyos, sa banal na Espiritu, na siyang palaging aming gabay sa lahat po ng aming mga desisyon sa aming mga buhay. Maaring ay barito na yung mga anak ay may mga kailangang mga gawing mga desisyon sa kanilang mga buhay. Turuan mo po sila, gabayan mo po, Panginoon, kung ano ang nararapat. Kung anong po ang iba ay katulad ng aming nadinig, maaari sila ay mga leaders, maaari may mga negosyo, may mga career. Hindi naman po sa lahat ng panahon ay nasa tuktok o
nasa rurok ng katagumpayan, minsan din ay nakakaranas din ng mga kakulangan o mga challenges sa kung saan ay talagang hinahamon, Panginoon, ang katatagan ng bawat isa sa kanilang pananampalataya. I pray, O Father, in whatever situations or circumstances sa mga anak mo, maaaring sila ay sa workplace, nasa eskwelahan, nasa community na naglilingkod, ang iba naman ay sa mga kumpanya. I pray, O Father, that they would realize that whatever they have, whatever we have, Lord, ay galing sa iyo. Kaya pananagutan namin ito sa big spreadsheet, O Lord, na You would require us to account for them in the time when we are face to face, Lord. Tatanungin mo, anong ginawa mo sa talentong binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa maraming possessions na pinagkaloob ko sa iyo? Anong ginawa mo sa kayamanan mo? Lord, hindi naman ng kayamanan ay madadala namin sa langit. It would stay here. Talento namin, hindi naman namin yan dadalhin sa langit. Hindi mo tatanungin, anong degree mo? Anong tinapos mo? Ilan ang bahay mo? May kotse ka ba? Or what? At tatanungin mo sa amin, Lord, anong ginawa mo dyan sa binigay ko sa iyo? Ginamit mo ba para ipagkaloob sa akin sa paglilingkod? Even our character should be built, O Lord, in our possessions, na hindi namin dapat ipagmalaki, kundi we continue to be humble. And Lord, recognize you. Lord, salamat kasi sa ibaling lahat ng mga bagay na ito. Pansamantala lang, Lord, ang mga possessions na ito, ikaw din talaga ang may-ari nito. But what is awaiting for us, Lord, when we come to your kingdom, pag tinawag mo na kami, is more than what we can obtain here on this earth. I'd rather have Jesus. We'd rather have you. We'd rather follow, Lord, yung lahat ng mga inuutos mo sa amin. Even if we have to sacrifice, oh Lord, our wealth. Kasi hindi naman amin yan galing yan sa iyo. And we know, Lord, that pag hindi namin pinagkait ang mga bagay na ito, our wealth, our talent, our time, resources, and everything, Lord, babalik mo yan na masigit pa. Papalitan mo yan na masigit pa. Maaaring hindi yung measurement namin ay hindi base sa how we measure things, but yung measurement mo, Lord, talaga, kamangha-mangha. Sometimes we will just be amazed, Lord, ito pala yun. Ito pala yung mas nasisiyahan ako kapag ako ay nakakapagtulong sa iba. Gamit yung yung pinagkaloob mo sa akin. Kami lahat dito, Board of Trustees, Lord. Kaya, Panginoon, let us make an inventory talaga of what we have. And account for them. Lord, we continue to pray for our weather. Panginoon, I pray na sana hindi kami bagyuhin ng sunod-sunod. Kasi Lord, naisip rin po namin ang mga kapatiran na hindi mananampalataya man o hindi na naharap po sa mga baha. Ang iba naman nasisira kanilang mga kabahayan, naanod, napipinsala because of the weather. Kaya pray, O Father, na panghawakan mo ang aming panahon, O Diyos, na hindi masyadong makapinsala sa karamihan ng mga mamamayan. Kundi, O Lord, you are the God of storms. Salamat po, O Diyos, that you can still the waves, you can still the storms.
And we recognize that. Salamat po, O Diyos, that you are in control of everything. In control of our country, na alam mo po, O Diyos, na maraming naghihirap, maari ang iba, ay konti lang ang pagkain na sa hapag nila, pinagkakasya, minsan 1 pesos na lang kumain. Nawa, O Diyos, katulad ng bata na meron siyang 7 tinapay, loaves of bread, 2 fish. Kung ano meron kami, O Diyos, ay i-share din po namin sa iba na alam po namin na nangangailangan. Nang sa lahat, O Lord, ay makinabang, multiply our resources so that we can be a blessing to others. Panginoon, we continue to pray for our sick. Panginoon, kilala mo at batid mo ang mga mananampalataya, mga kaanib, mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Hipuin mo po sila sa mga parte ng mga katawan nila na nangangailangan, O Diyos, ng kagalingan. Thank you because you're the greatest physician. Salamat po, O Diyos. Continue to pray for our church. Continue to flourish our church. Just like Jabez said, increase our boundaries. We may not have possession of what we really have before. But we know, O Lord, you will not be bounded by physical structures. Kundi gagamitin mo ang iglesyang ito to conquer boundaries, to conquer a lot of people, Lord, na maaabot ng anumang meron kami ng mga talento, O Diyos, mga resources to reach out for those who are looking, O Lord, for a Savior. At walang iba yan, kundi Ikaw, Heso Kristo. Maraming salamat. May we continue to carry out, O Lord, the Great Commission. Continue, O Lord, to pour your blessings to us dito po sa Taytay United Methodist Church so that, Lord, magampanan po namin ang dakilang utos mong ito, Panginoon, in our different ministries, Panginoon. Bigyan mo rin ng proteksyon and guidance ang bawat isa. Salamat because you will never leave us nor forsake us. That you continue, O Lord, to cherish us, hold us in the palm of your hands, that even the count of our hairs ay alam mo po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. So, sa lahat pong mga ito ay tinataas po namin ang aming mga kamay. Patuloy nating maranasan ang biyaya ng pagmamahal ng ating Diyos Ama, ang kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Heso Kristo. At ang kaaliwan, kapangyarihan na meron tayo sa Banal na Espiritu mapasa atin, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.